Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay ang ating bibigyan ng kaunting paliwanag at pansariling opinyon ay yung katanungan na maituturing nga bang paglapastangan sa mundo ng lihim na karunungan ang pagtetesting ng bisa ng mga gamit. Bali sa mundo ng lihim na karunungan o mga ka-horror ay maging ito man ay anting-anting, agimat, medalyon, orasyon at iba pang mga esoterikong kagamitan ay madalas na lumilitaw ang tanong na paglapastangan nga ba ang pagtetesting sa bisa ng isang gamit. Actually mga ka-horror, ang sagot dito ay hindi simpleng oo o hindi. Dahil ito ay nakasalalay sa pananaw, layunin at paraan ng gumagawa. Kaya mas makatarungan tignan ang bagay na ito sa isang neutral o hating opinyon. Sa panig ng mga konserbatibong tagasunod ng tradisyon mga ka-horror, ang pagtetesting ay maaaring ituring na kawalan ng pananampalataya. Dahil para sa kanila ang bisa ng isang gamit ay hindi sinusubok para lamang mapatunayan. Ang kapangyarihan umano ay nagmumula sa paniniwala, disiplina at pagsunod sa mga alituntunin ng gumawa o nagbabasbas nito. At kung ito ay sadyang susubukin sa paraang may pagdududa o pagpapakitang gilas, maaari itong magdulot ng pagkawala ng bisa. O kaya naman mga ka-horror ay pagbalik ng enerhiya sa nagsusuot. Sa ganitong pananaw mga ka-horror, ang gamit ay hindi laruan o eksperimento, kundi isang sagradong kasangkapan. Ang paglapastangan ay hindi lang nasa aksyon, kundi nasa intensyon. At kung ang motibo ay pagyayabang, panunubok sa banal o paghamon sa kapangyarihan, ay doon ito nagiging mali. Sa kabilang banda naman mga ka-horror ay may mga nagsasabing ang pagtetesting ng gamit ay hindi otomatikong paglapastangan. Dahil sa katunayan sa ilang tradisyon may konsepto ng pagsubok talaga. At ito ay bilang bahagi ng paglalakbay. May paniniwala na ang isang gamit ay kailangang maranasan sa aktwal na sitwasyon upang lubos na maunawaan ang saklaw at limitasyon nito. Ang pag-alam kung hanggang saan ang proteksyon o epekto ay maaaring magbigay ng mas malalim na pagrespeto, hindi kabaliktaran. Kung ang pagsubok ay ginagawa ng may pag-iingat, panalangin at hindi para sa pagpapakitang tao lamang, maaari itong ituring na bahagi ng pag-aaral at hindi panlalait. May isa pang aspeto mga ka-horror, ang psikolohikal na dimensyon. Ang bisa ng anumang esoterikong gamit ay madalas na nakaugat sa paniniwala at kumpiyansa ng nagdadala. Kung ang isang tao ay hindi sigurado at patuloy na nagdududa, ay maaaring hindi niya maramdaman ang epekto nito. Sa ganitong kaso mga ka-horror, ang pagtetesting ay nagiging paraan upang patibayin ang loob. Pero ngunit kung ang pagsubok ay ginagawa ng paulit-ulit at may halong hamon, parang gustong pilitin ang kapangyarihan na magpakita, ay dito maaaring masira ang sariling balanse ng isip at emosyon.
Sa madaling salita no mga ka-horror, ang tunay na panganib ay maaaring nasa pag-iisip ng tao kaysa sa mismong gamit. Meron ding usapin mga ka-horror ng responsibilidad. Kung ang gagawing pag-testing ay naglalagay na sa sarili o sa iba sa aktwal na panganib. Halimbawa ay sadyang pagharap sa delikadong sitwasyon para lamang subukan ang proteksyon. Dito ay nagiging problematiko ang gawain dahil hindi na ito simpleng espiritual na usapin at ito ay isa ng etikal at praktikal. Kahit sa pananaw ng bukas na pagsubok ay hindi makatwiran ang paglalagay sa sarili sa kapahamakan para lamang mapatunayan ang isang paniniwala. Bali sa hating opinyon no mga ka-horror, maaaring sabihin na ang pagtetesting ay nagiging paglapastangan kung ito ay may halong paghamon, pagmamataas o kawalan ng paggalang. Ngunit hindi ito paglapastangan kung ang layunin ay pag-unawa, paglinang ng pananampalataya at mas maingat na paggamit. Ang kaibahan ay nasa puso ng gumagawa. Ang lihim na karunungan mga ka-horror ayon sa marami ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan, kundi ito ay tungkol sa disiplina at kababaang loob. Kung wala ang dalawang ito, kahit walang pagtetesting ay maaari pa ring mawala ng saysay ang gamit. Sa huli mga ka-horror ay marahil ang mas mahalagang tanong ay hindi kung paglapastangan ba ang pagsubok, kundi kung ano ang hinahanap ng tao sa likod nito. At kung ang layunin ay kontrol at pagyayabang, maaaring maligaw ang landas. Ngunit kung ang layunin ay pag-unawa at responsableng paggamit, maaari itong maging bahagi ng personal na paglalakbay. Ang mundo ng lihim na karunungan mga ka-horror ay madalas na umiikot sa balanse, pananampalataya at karanasan, tiwala at pag-iingat, paniniwala at kababaang loob. At sa pagitan ng mga ito, nakasalalay ang tamang sagot. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.